Tayo po bilang mga Kristiyano ay namumuhay sa dalawang realidad, visible at invisible. Hindi lahat ng bagay nahahawakan o nakikita natin, pero hindi porket invisible ay hindi na totoo. Lahat ng tao ay dumadaan sa mga visible problem, stress, kasakitan, relationship issue, broken relationship, mga physical, tangible problem, pero hindi porket wala kang nakikitang spiritual influence behind it, ay hindi ibig sabihin na walang may pakana nito. Naniniwala po ko that in most cases, many Christians are actually under attack. Your finances could be under attack. Your marriage could be under attack. Your confidence could be under attack because you could be cold but not confident. Yung ating personal life could be under attack. Ang ating simbahan could be under attack. Ang ating relationship sa isa't isa could be under attack. Ibig sabihin, may mga deeper battle behind the scenes na ang tawag natin dito is spiritual warfare. In most cases, it's not just a bad week. You are under attack. In most cases, you are not just going through a hard season. You are in a war. And I'm telling you this because I can feel in my spirit that for the past few weeks, I'm on a spiritual warfare. I believe that I am spiritually under attack. And because you can feel it in your spirit that what you are going through is not just an ordinary emotional, mental, or physical problem. There's something going on, and many Christians, especially the Bible reading ones, knows na there is something in me, I can feel it, na hindi ito basta physical, kundi meron itong spiritual influence. Because as a Christian, ang gusto ng kaaway, wasakin ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Satan wants to destroy the ministry and the church. Satan wants to drown your dreams with your doubt. Na hindi ka maniwala that you got what it takes. Gusto ni Satan na matempt ka na mag-settle for less. Matempt ka na magmadali. Na i-distort ang iyong identity at i-delay ang iyong pagsunod. Lahat ng yan ay assault ni Satan sa mga magagandang bagay na gustong iparanas ng Panginoon sa iyo. Pero meron akong magandang balita sa inyo. You are under attack for a reason. Ibig sabihin, hindi aatakihin ni Satan yung hindi threat. Now, sometimes we feel that Satan is a threat. But the fact that Satan is attacking you is a proof that you are a threat to him. That Satan is threatened by you. That Satan is not a threat, in fact, threatened siya sa'yo. Because Satan is after your testimony, Satan is after your calling. Come on, somebody. Amen? So this is not just a personal battle. He is after your territory. He is after your calling. He is after your testimony. Sabi siguro ni Satan, hanggat bata pa tong taong ito, wasakin na natin ang testimony niya. Kasi pag marunong na yan magbasa ng Bible, mahihirapan na tayo sa kanya. Why? So hanggat maaga pa, gusto ni Satan na wasakin ang iyong pagtawag, wasakin ang iyong testimony because he is after your calling. He is after your destiny. He is after your testimony. Kaya nga marirealize natin na mas matindi ang anointing, mas matindi ang struggle. The greater the anointing, the greater the battle. Yun nga lang minsan, pag dumadaan po tayo sa mga pagsubok ng ating buhay, minsan talaga parang mas nakafocus ka na doon sa sakit kesa sa point. Most cases, we see the pain but we don't see the point. Lahat, okay. Ang pain, ayaw natin kung walang purpose. It doesn't make sense to us. Right? But sometimes God wants you to go through, God will allow you to go through the pain. But you are in pain for a reason. There is a purpose for your pain. Lahat ng dumadaan sa purpose, masasaktan. Pero lahat ng sakit, meron din purpose. Amen? Sometimes you don't see it yet. You cannot comprehend it yet because you're so focused on the pain. Ang sakit, na broken heart ako. Ang sakit, nalugi ang aming negosyo. Ang sakit, natanggal ako sa trabaho. We're so focused on the pain, we don't see the point. You are in pain for a reason. And when you realize that you are in pain for a reason, sasabihin mo kay Lord, sige na nga Lord, kung may rason to, sige ba, saktan mo na ako Lord. Hindi lang natin gusto ang pain pag walang rason. Pero kapag ang pain may rason, come on now, willing tayong tiisin yung sakit.
para sa purpose. Okay? Kaya yung mga magulang, kahit alam nilang masasaktan yung anak nila, pag in-injectionan yung anak nila, umiiyak yung anak nila, pumapalag yung anak nila, pero nanay pa mismo magsasabi sa doktor, Dok, injectionan mo yan. Kasi yung pain na yan, may purpose yan. So once you see the point of the pain, you will start to realize, meron palang rason ng Panginoon kung bakit niya ako inalaw dito. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 6, verse 12, for our struggle is not against flesh and blood. Ano sinasabi po ni Apostle Paul? Yung mga struggle na pinagdadaanan natin, hindi yan fleshly. Yung mga struggle natin is not flesh, is not blood, meaning it is against the rulers, authorities, and principalities of the powers of this dark world. Ibig sabihin, may spiritual force na kalaban ang mga Kristiyano. Ibig sabihin, yung battle natin, invisible, at yung battle, intense. So, hindi porket hindi mo nakikita, hindi siya totoo. Okay. Naalala niyo po si Jesus Christ? Kasama ang kanyang mga disciple, nung tumatawid po sila ng Sea of Galilee. It happened many times, pero usually pag tumatawid sila ng Sea of Galilee, nakakaranas sila ng bagyo. Now let me take you to Mark. Ang sabi ng scripture, habang nasa gitna yung barko o yung bangka ng Sea of Galilee, watch this. Ang sabi ng scripture, a great wind arose. So dahil daw po dumaan sila sa matinding bagyo, nakita nyo na yung wave, okay? Dumating sila sa matinding bagyo, meron daw pong hangin na nag-arise. Okay? Pagkatapos na yung hangin ay nag-arise, yung hangin nagdulot ng waves. Okay? Now, yung waves humampas sa bangka, yung waves tinulak yung tubig para mapunta sa loob ng bangka. So may wind, may waves, may paghampas sa bangka. Gets? Yung wind, invisible. Hindi mo nakikita, naaamoy mo minsan. Okay? Okay? Yung hangin hindi mo nakikita, naaamoy mo minsan, pero hindi mo nahahawakan, pero yung hangin nagdulot ng waves. Yung hangin hindi mo nakikita, yung waves nakikita mo. Okay? Yung waves, yun yung humampas sa bangka. Yung waves, yun yung nagtulak sa tubig para pumasok sa bangka. Okay? So yung invisible, nag-cause ng visible effect. Okay? Are you following me? So minsan, nire-rebuke natin yung visible na hindi natin na-realize na yung visible effect ng invisible. Kaya balik mo yung waves, anak. Minsan, pag dumarating ang mga waves, nire-rebuke natin ang waves, huminto ka. Hihinto ang visible, pero hanggat may invisible, babalik lang to. Kaya maraming Christian nagtataka, bakit ganon? Nirebuke ko na, paulit-ulit pa rin ako sa cycle. Kasi ang nirebuke mo yung waves, hindi mo nirebuke yung wind. Pero once na huminto ang wind, automatic hihinto ang waves. Come on now. So as long we have to understand, may mga spiritual invisible force na pwedeng magdulot ng sakit. At minsan nire-rebuke natin yung sakit, pero hindi natin nire-rebuke yung influence behind that sickness. Kaya minsan, gumaling ka sa sakit, pero nandun pa rin yung attack. Okay. Now, just to clarify, hindi lahat ng sakit ng tao ay bunga ng demonic influence. Okay, hindi porket high blood ka, ay inaatake ka ng kaaway. Come on. Hindi porket sumakit ang tiyan mo, inatake na naman ako ng diablo Hindi, naparami po kain nyo kagabi. O nagsama-sama na po lahat ng mga kinain natin. Di ba? Kaya minsan si Satan nagtataka na rin sa atin. Nananahimik siya. Halimbawa, na high blood ka. Sister, pag-pray mo nga ako, inaatake na naman ako ng diablo. Sabi ni Satan, di kita ginagalaw Tataka na yung diablo sa atin Kaya sabi ng diablo, balang araw, aatin na nga ako sa Gia na yun. Lagi na lang ako sinisisi ng mga tao rito No? So, just to clarify, hindi lahat ng problema mo ay epekto ng demonyo. Komprende mga kapatid? Pero posible na may mga dinaranas tayong paulit-ulit na sakit, paulit-ulit na aksidente, na maaaring inaalaw at nangyayari because merong spiritual, invisible influence behind it. Okay?
Naalala niyo po sa Bible yung babae na merong infirmity for 18 years? Now, ang sabi ng scripture, meron daw isang babae na parang na-paralyze yung kanyang upper body, and because of that, nakuba siya. Okay? Hindi siya maka-straighten up, and for 18 years, how many years? 18 years, laging puro lapag lang nakikita niya. Puro sapatos, puro alikabok, puro lupa, until na-meet niya si Jesus Christ. Kasi pag na-meet mo ang ating Panginoon, hindi na lang lupa makikita mo na pati langit. Hallelujah. Hallelujah. Come on now. Amen. So ano nangyari? Balikan natin. Ano ang sabi ng Luke chapter 13 verse 11? And a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. She was bent over and could not straighten up at all. So when Jesus saw her, he called her forward and said to her, Woman, thou art loosed. You are set free from your infirmity. Verse 13, then Jesus put his hands on her, and immediately she straightened up and praised God. What a beautiful story, isn't it? So once again, meron daw isang babae na crippled, bent over, may sakit, so ibig sabihin, pwede mong ipag-pray na pagalingin ni Lord, correct? But watch this, balikan natin yung verse anak. As sabi ng scripture, a woman was there, highlight this part, who had been crippled by a spirit. So hindi lang siya basta may sakit. May spirit na naging dahilan kung bakit siya crippled in the first place. So now, hindi lahat ng pagkakuba, pagkasakit, physical sickness ay gawa ng demonyo. Pero at least in this text, makikita natin na may mga sakit na bunga ng spiritual demonic attack. Okay. Nasusundan nyo naman siguro po ako, no? Okay. Kilala nyo yung mother-in-law ni Peter? Yung nagkalagnat? Sino sa inyo nagkalagnat? O may lagnat ngayon? Okay, para sa inyo to. Yung mother-in-law ni Peter, nagkalagnat. Lumapit kay Jesus Christ. Ayun gusto ko sa ating Panginoon, mula lagnat hanggang cancer. No, walang imposible sa ating Panginoon. Amen? So sabi ng scripture, merong mother-in-law si Peter na lumapit kay Jesus Christ, mataas ang kanyang lagnat. Buksan natin ang Luke chapter 4, verse 38 to 39. So Jesus left the synagogue and went to the home of Simon. Now, Simon's mother-in-law was suffering from a high fever. So si Simon, si Peter yan. And they asked Jesus to help her. Verse 39. So Jesus bent over her and rebuked the fever, and it left her. She got up at once and began to wait on them. Now, that's interesting to me, kasi ang lagnat, hindi mo nire-rebuke. Highlight that part. Hindi mo siya nire-rebuke. Usually, ang lagnat, iniinuman ng Biogesic, Bioflu. Iniinuman ng paracetamol. Correct? Pero it's interesting that Jesus, instead of saying, be healed, pwede bang sabihin ni Jesus Christ, be healed? Gagaling? Yes. Why would he rebuke it? Now, I find that interesting. It fascinates me. So I look for the Greek dictionary. And guess what? When I look at the Greek word of the word rebuke, ang Greek word niya, show it to them, epitimao. Everybody say epitimao. Anong ibig sabihin ng epitimao? Ang epitimao, mga kapatid, is the same Greek word na ginamit kung saan ni-rebuke ni Lord ang storm at ang demons. So, hindi lahat ng lagnat, demonic attack. Pero at least sa case na ito, alam natin na yung specific na fever na ito ay hindi lang basta resulta ng infection, kundi ang fever na ito hindi lang basta resulta ng immune system natin to defend our bodies, kundi yung lagnat na ito is heavily influenced by a spiritual attack. So ibig sabihin, Jesus had that discernment na hindi niya lang sinabing gumaling ka, nakita ng ating Panginoon na itong fever na ito requires a spiritual confrontation. And that's what He did. At nung nakita ng ating Panginoong Hesus na kailangan ng spiritual confrontation, that's exactly what Jesus did. So sabi ni Jesus, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen? Which only proves, hindi pa rin kayo convinced, si Job. Right? Si Job have been through different struggles, sickness and pain. Sino may pakana? Is it because of his disobedience? No. Is it because of his unrighteousness? No. Ang sabi ng scripture, siya ang pinaka-righteous. Kung sino pa yung pinaka-righteous, yung pa yung namatayan ng anak, yung pa yung nawala ng kabuhayan, yun pa yung nagkasakit. No, because that affliction
ay bunga ng testing at parusa ng kaaway. So, merong may pakana. Do you get what I mean, mga kapatid? So, ibig sabihin, posible na dumaraan tayo sa mga struggles and sickness and pain na hindi epekto ng paglaban ng ating immune system, kundi posible that we are under attack. That what we are fighting, mga kapatid, is more than just a chaotic incident. Hindi lang po basta magulo ang buhay. Posibleng ginulo talaga ang iyong buhay. Merong force at merong strategy na ginagamit ang kaaway to bring you down, to distract you to the things that God wants in your life. Because Satan wants deception, Satan wants destruction with an I, Satan wants destruction with an E, Satan wants to distract you of the things that God wants for you to experience. At papasok si Satan sa atin gamit ang kasinungalingan, gamit ang deception, gamit ang temptation. So we don't allow Satan na mangyari ito. We don't allow him. Don't give him the luxury na nakikita tayo, na natitempt tayo at dinadaya tayo and we're not doing anything. Yes, we are under attack, pero hindi naman ibig sabihin kailangan nating matalo. Nararanasan nyo ba minsan yung mga kapatid that you felt like you're missing your joy? It was there before. Ano ba yun? Nandun yung joy mo before when you come to church. You're always excited. Then, for some reason, you don't know, ba't nawala bigla? I mean, you have that peace before, right? Ang kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ko na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. You're always happy kahit wala kang pera, masaya ka, and you always have that peace. Ngayon, nagigising ka every 3 a.m. and you don't know why. You can't even sleep for 5 or 6 hours, more than 5 or 6 hours. There's something in you. You feel like, I'm missing my peace. Some of you are passionate. Were passionate before. The passion was off the roof. Grabe yung passion mo pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. And hindi, pagka tinatanong mo sarili mo, hindi ko rin alam kung paano nawala. It's just gone. Right? Or maybe you are in a ministry or a team in your company and you can always feel the spirit of unity in there. And laging may unity, lagi kayong one accord, you always do everything in one spirit, and then all of a sudden you don't, what happened? I don't know. Bigla na lang nawala yung unity. And every time mawawala yung mga bagay na ipinangako ng Panginoon na dapat meron sa atin, like joy and peace, always ask the question, why? Ba't siya biglang nawala? Wag mong basta lang tanggapin na wala kang joy sa paglilingkod. Wag mong basta tanggapin na wala kang peace sa iyong Christian life. It doesn't, God bled and died for you to have a peaceful, abundant life. So wag kang papayag na walang peace. So kung walang peace, why? Bakit wala? Bakit walang joy? Now, when we lose our joy, when we lose our peace, when we lose that unity or passion, it could mean 2 things. Number 1, either nawala mo siya or ninakaw siya. Nawawala ba talaga yung joy? Pastor, yes. For example, in Revelations chapter 2 verse 4, no? Kinonfront ng ating Panginoon ng isang simbahan na sabi niya, this is what I am against you. You have lost your first love. You have lost. You have lost your first love. So, mahal mo, nandun yung love mo kay Lord, and then all of a sudden, it's gone. Pero good news yung nawala. Kasi pag nawala, mahahanap mo pa. So, ano sabi ng Panginoon? Okay, you lost your first love, verse 5. Ang sabi ng verse 5, but remember where you have fallen. So, ang susi para mahanap mo yung nawala, alalahanin mo kung saan nahulog. Trace back. Balikan mo yung lahat ng nangyari. Saan nga ba ako nagkamali? Ano yung mga bagay na ginawa ko na nawala? Hindi kasi pala ako lagi na nakaka-attend ng church. Pagkagising ko ng umaga, cellphone agad ang binubuksan ko, hindi salita niya. I don't pray as often as I had before. So, when you trace it back, nakikita mo, kaya siya namula because of my negligence and laziness. Kaya sabi ng Panginoon, you can trace it back. You will remember. Alalahanin mo kung saan mo siya nahulog. Paano kung hindi nawala? Paano kung ninakaw? Now, yan, pag ninakaw na, kahit anong alala mo, wala na yan, hindi mo na mababalik. Nawala na siya eh. Correct? At kapag may nawawala, o ninakaw for that matter, kapag yan ay ninakaw, hindi porket may presence ng magnanakaw, kailangan mo nang magpanakaw. Okay ba kayo? I mean, okay. Hindi porket may magnanakaw, kailangan mo nang magpanakaw. In fact, pwede ngayon, may magnanakaw tayo dito.
Huwag ka titigil sa katabi. May magnanakaw, sino kaya yun? Okay? Posible, pero hindi porket may presence ng magnanakaw, kailangan mong magmanakaw. Kasi usually, ang mga magnanakaw, hindi yan kumakatok. Ang mga magnanakaw, naghahanap madalas siya ng opening. Minsan may mga magnanakaw na wala naman sa agenda nila today. Wala naman gumising na, parang gusto ko magnakaw today. In most cases, wala naman silang intensyon magnakaw, pero may opening eh. May bago, Lord, salamat, answered prayer pala to. Oh. O kahit magnanakaw, nagpe-pray din yan eh. Wag sana ako mahuli, wag sana ako mahuli. Diba? So as long as may opening, pwede kang manakawan. Spiritually speaking, ganun din mga kapatid. Hindi porket may kaaway, magpapatalo tayo. Hindi porket may presence na spiritual warfare, kailangan tayo magpadain, no. Because Jesus died for each and every one of us. Pero nag-aantay si Satan ng opening para patuloy at paulit-ulit tayong nakawan ng ating kaaway. Komprende mga kapatid? Amen? So for example, sa Bible, for example, kay Adam and Eve, ano ang kasalanan ni Adam and Eve? Kinain nila, talagang solo lang ako ngayon, no? Okay, kinain niya, hindi man na tayo interactive today. Okay, kinain niya yung bunga na ipinagbabawal, correct? Ano ang opening na ginamit ni Satan para magkamali sila? Doubt. Sabi ni Satan, did God really say? Pinagduda muna sila sa Word of God eh. So ginamit ni Satan na opening yung pagdududa. Si David, ano ang kanyang isa sa mga malaking kasalanan ni David? Adultery, right? Ano ang ginamit ni Satan na opening? Kung bakit nakapag-commit siya ng adultery? Idleness. Nasa gera dapat siya, nagpahinga siya. Yung idleness, passiveness, wala siyang ginagawa. And Satan saw that opening. At ipinakita ni Satan kay David si Bathsheba habang nagtitake a bath. Si Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Ano ang tunay na kasalanan? Murder. Pero ano opening? Jealousy. Si Judas. Ano ang kasalanan ni Judas? He betrayed Jesus Christ. Anong opening? Greed. Pinalakas yung greed, naging greed 7. O grade 1 lang dati yun eh. Ngayon grade 7 na. O, dahil pinabayaan yung greed, lumaki yung opening, pinagbili niya ang ating Panginoon into 20 pieces of silver. Makikita niyo mga kapatid, yung kasalanan is usually a result of an opening. So do not give Satan an opening. Amen? Stand firm in the Lord. Amen? Kasi yung last, pwedeng gamitin ni Satan yan. Yung unforgiveness, come on. Pwedeng gamitin ni Satan yung hindi natin pagpapatawad. Amen? As an opening to bring you down. 5 taon na yung galit mo na yan. Bakit ako manghihingi ng sorry? Hindi naman ako may kasalanan. Right? Forgiveness is hard, but forgiveness is possible. Forgiveness is a decision, not an emotion. You can always decide to forgive. Amen? And as long as that offense is there in your heart, opening ng kaawayan para lalo tayong mabulid sa anger and resentment and even worse, bitterness. So pwedeng gamitin yung unforgiveness as an opening. Social media comparison. Keep on comparing yourself. Church hurt, lust, isolation. Ina-avoid mo ang sarili mo sa community. You don't always come to church as often as you can. Pride, busyness, materialism, and even gambling. Now, can I talk about gambling for a second? Okay? Gusto ko lang maglaan tayo ng mga 2 hanggang 3 minuto. Pag-usapan lang natin ang pagsusugal ng konti kasi napakaraming Pilipino nowadays ang lulong sa sugal. And how do I know? Every single day nakaka-resibo kami ng prayer request. Pag-pray nyo po kami, baon kami sa utang kasi dahil sa sugal. So commercial muna tayo, 2 to 3 minutes. Shall we? Nothing beats a J2 holiday. Right now, you can save up to 50 pounds per person. Okay. Everybody say gambling. Now, ang pagsusugal po ay nakaka-addict. At ang pagsusugal ay nakakawasak, hindi lang ng personal na puso, kundi ng buhay. Kapag sinasabi natin, Pastor, ang pagsusugal naman is just a game. No, it's more than just a game. It's a heart issue. Bakit? Ipinopromote po ng pagsusugal yung greediness.
And every time we gamble, pakiramdaman natin laro lang siya, every time magsusugal tayo, yan po'y senyales ng kawalan natin ng tiwala na ang Diyos magpo-provide ng ating pangangailangan. Yung bagay, yung resources, yung pera na ipinagkatiwala ng Diyos sana sa iyo, you are trying to put your hope and confidence sa game of chance kesa sa Diyos. Ano ang sabi ng Bible? Trust the Lord your God with all your heart. It doesn't say, trust the sweepstakes with all your heart. Hindi sinabing trust, ayoko ng pangalanan nyo online game, baka pag di nyo alam, curious pa kayo, laruin nyo, piso lang naman, magiging 5,000 daw. Okay? Okay? So trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And I've seen and I've known personally, marami po akong kilala personal, na mga maayos ang buhay, maganda ang mga trabaho, maraming na-invest na mga property na ngayon po ay baon sa utang. Nagsimula lang po sa panalo. In fact, if I may tell this story, one time, after nilang mag-work, binigyan sila ng tip. Tip lang ng kanilang kliyente. At inaya siya ng kaibigan niya. Sabi niya, tara, magkasino tayo. Hindi tayo tataya ng pera natin. Yung tinip sa atin, yun lang yung itataya natin. Alam mo, tinaya nila, nanalo sila. Dahil nanalo sila, nawili siya, ngayon ang problema niya, baon siya sa utang. Umiiyak, devastated, pati tuition fee ng anak niya, pinangsugal niya, pati mga kayamanan ng kanyang mga father and mother-in-law, naubos niya, walang kamalay-malay yung asawa niya, naubos na lahat ng pera nila sa bank account. So hindi lang to basta laro. Nagsimula sa laro, naubos ang kanilang pera, nalamatan pa ang kanilang pamilya. Pag tinignan mo mga taong ito, hindi naman sila tamad, masisipag sila magtrabaho. Yun nga lang, because they are so addicted to it, nakita ni Satan yung opening, greed. Anong ginamit ni Satan? Yung billboard sa EDSA. Tumaya ka rito, 100 pesos lang. Oo nga, 100 pesos lang. Wala namang mawawala sa akin eh. Amen? And I believe, I don't mean to offend anybody, but I believe na yung pagmamadali natin is a sign of the lack of wisdom. Ang mga nagmamadali, walang wisdom. Amen? Tanong nyo, dahil nagmamadaling yumaman, anong ginawa? Nagnakaw. May wisdom ba sa pagnanakaw? Wala. Ang papakita lang sa iyo, magkano makukuha mo. Hindi niya papakita yung consequence. Pwedeng masira ang buhay mo at ang buhay ng iyong pamilya. Amen? Sa pagmamadaling yumaman, anong gagawin ng iba? Taya tayo sa loto. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag nakita ko kayong tumataya sa loto, guys, ibig sabihin, tanungin nyo rin, ba't nandun ako? Magkasama tayo. Oh, 'di ba? Tataya, anong papakita sa atin ng media? Oh, may nanalo 125 million. Inspire ka, nanalo 125 million. Pero hindi papakita ng media yung milyong-milyong taong tumaya pero talo. Sabihin natin, 10 piso lang naman yung ticket sa loto eh. Magkano na ba ngayon? O ba't alam nyo? Huli! Got you, man! I got you! I got you! Okay, hindi ko alam kung magkano yun eh. Anyway, 10 piso lang naman, wala namang mawawala sa akin. And every time people say that, I always tell them, akala mo lang walang mawawala, but actually, ang nawala is yung trust mo that God will provide. Nawala yung lordship ng Panginoon na si Lord ang magbibigay sa iyo. If you think about it, lahat ng klase ng sugal, umaasenso ang sugal, nagbe-benefit ang sugal sa pagkatalo ng iba. Wala namang mananalo kung walang natatalo sa sugal eh. So, ibig sabihin, kaya siya nagpa-prosper kasi may kailangang matalo. I mean, nag-guess yung sinasabi ko mga kapatid, unfortunately, it has become a stronghold na nagli-lead sa pagkabaon sa utang at pagkawasak ng maraming pamilya. What is the Bible saying about this one? Buksan po natin ang 1 Timothy chapter 6, verse 9 to 10. Sabi na scripture, ang mga nagnanasang yumaman, sabi mo sa katabi mo, parang ikaw topic today. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Pansinin po ninyo ito. Ang sabi, yung mga nagnanasa daw na yumaman, nahuhulog sa tukso. Nadadaya at nahuhulog sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin. Pansinin nyo yung mga scammer, yung mga promotor ng mga sugal o ng loto. Karamihan niya nagbe-benefit sila sa pandaraya sa ibang tao. At makikita nyo dito, dahil sinasamantala nila yung mga tao na may kagustuhang yumaman, opening, nagkakaroon ng deception. Bakit daw po? Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan.
Now, everybody read that part again. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasama. So mag-ingat kayo sa nakikita nyo sa Facebook, naririnig nyo sa ibang tao, kasi doon sa mga Facebook minsan, tinatanggal nila yung pag-ibig. Ang sinasabi lang nila, ang salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po ganun ang sinasabi ng Bible. Ang pag-ibig sa salapi, hindi salapi itself. Ang ugat ng lahat ng kasamaan. So ibig sabihin, kung hindi pera, kundi pagmamahal sa pera ang ugat ng kasamaan, pwedeng mahirap ka pero mahal mo yung pera. Kasi minsan may connotation tayo, yung mga mayayaman, mga greedy yan. Correct? Pero based on that text, hindi porket mahirap, hindi greedy. In fact, marami kong kilala, greedy na, hindi pa lang obvious kasi wala pang pera. But greediness is a heart issue. Ang sabi ng scripture, dahil sa paghahangad na yumaman, dahil sa pag-ibig sa salapi, amen, tayo ay nalalayo sa ating pananampalataya. In our pursuit to get rich, in our pursuit to have a well of life, ano po ang sabi ng Bible? Tayo po ay nabubulid sa kasamaan. So, Satan is after your calling and your testimony. And if it means na yung greediness ang maging opening nito, amen? Or pornography ang maging opening nito, Satan will do everything to bring you down. But God is good. Amen? The commercial is over. Thank God. Mahirap na tayo ay inaatake ng kaaway. It's challenging for us sometimes to really fight that battle. But we thank the Lord. Matindi man ang atake, may matinding kapangyarihan din naman na ipinagkatiwala ang Panginoon sa atin. Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 10? Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Hallelujah! Ibig sabihin, ang lakas na meron tayo para mapagtagumpayan ang lahat ng mga atake ng kaaway, hindi po siya nakabase sa taas ng iyong pinag-aralan, hindi po siya nakabase sa iyong emosyon, hindi po siya nakabase sa iyong koneksyon. Ang katagumpayan natin sa paglaban natin sa mga atake ng kaaway ay nakadepende sa lakas na meron tayo dahil sa ating Panginoon. You are not called to fight your own battle because the Bible says that the battle is the Lord. So we are not pursuing victory. We are not fighting for victory. We are fighting from the position of victory because Jesus already won the battle for each and every one of us. So I don't know who is this for. Pinapaalala lang ng Panginoon sa bawat isa sa atin that you should stop fighting the battles that you are not anointed to fight. Kung hindi inanoint ng Panginoon na paglabanan mo siya, walang lakas na maibibigay ang Panginoon sa iyo to conquer that. Not every battle is worth fighting for. Hindi porket inimbitahan ka, oo ka na kagad. Hindi porket pinost ka nila, magre-reply ka na kagad. Hindi porket na misunderstood ka, kailangan mo mag-explain. Choose your battles wisely. Come on, somebody. Hindi porket dinisrespect ka nila, magre-react ka na kagad. Iniiwan ka nila, maghahabol ka naman. Come on now. Prinoboke ka nila na wala naman ang iyong kapayapaan. Listen to me. Hindi takot si Satan sa mga Kristiyanong malakas ang boses. Takot si Satan sa mga Kristiyanong malakas manalangin kay Lord. Amen? Manalangin na alam niyang hindi niya kaya on his own. Kaya ipagkakatiwala niya na lang. He will let go and let God do the work. Because this is not my battle. The battle is the Lord's. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. And that's what, before we land this plane, this is exactly what happened to David. Si David payat, maliit, he's weak, he's not trained. He looks ordinary, inexperienced, and yet, when he faces Goliath, David was not talking about his Goliath. He was talking to his Goliath. Okay, you don't get it. David was not talking about the giant. He was talking to the giant. Magkaiba yung talking about the giant to talking to the giant. Kamusta ka na, sister? Ito, may sakit pa rin. You're talking about the sickness. But once you talk to the sickness, fever, lagnat, lumayas ka. So you are talking to it. So when David faced Goliath, he was not talking about the size of Goliath. He was not talking about the might of Goliath. He was talking to Goliath. Na ang sabi ni Goliath, today, God will deliver you into my hands. Amen? Ano sabi ni Scripture? Walang kamalay-malay si David nung araw na yun. 40 days nang nasa labanan ang kanyang mga kapatid na mga soldier kasi hindi siya qualified. Yung mga kapatid niya, mga experienced warrior and soldier, and all of a sudden, yung mga Philistines,
hinamon ang mga Israelites sa isang standoff at duelo. Ang sabi ng Philistine representative na si Goliath, pumili na lang kayo ng representative ninyo na ilalaban ninyo sa akin. Pag nanalo ako sa inyo, lahat kayo alipin namin. Pero pag nanalo kayo sa akin, well, mananalo kayo, lahat kami magpapaalipin sa inyo. Alam nyo, 40 days, more than a month, binibilitel, pinapahiya ni Goliath ang nation of Israel. Kahit yung hari nilang si King Saul, walang magawa. Yung pinaka-qualified, pinaka-equip, hindi kayang lumaban, bahag ang kanilang buntot. Isang buwan mahigit, 40 araw. Imagine niyo, twice a day kang ni-humiliate. Mga duwag, mga bag ang buntot. Wala pa rin kayo representative na ilalaban sa akin. More than a month, lahat sila naka-stand off lang. Until finally, on the 40th day, Jesse, tatay ni David, tinawag ang kanyang anak-anak, dalhin mo nga itong tinapay at keso sa iyong mga kapatid. So, ang purpose ni David, kaya siya nandun sa Valley of Elah, hindi para labanan si Goliath. Kaya iba sa inyo, wala kayong kamalay-malay. Kanina gumising lang kayo, akala nyo magsisimba lang kayo. Wala kayong kamalay-malay ngayon ang divine appointment nyo sa Panginoon. Nababaguhin ng Panginoon ang takbo ng inyong buhay, that this is going to be your defining moment. So, ang sabi ng scripture, hatid mo itong tinapay at keso sa iyong kapatid. So, pag pinagsama mo yung tinapay at keso, cheese bread. Okay? So, ihatid mo itong cheese bread na ito. Come on now, that's biblical. Okay? Okay? Ihatid mo itong tinapay at keso, ang cheese bread na ito sa iyong mga kapatid. So, ang purpose ni David, dala-dala niya yung plastic bag ng cheese bread, dadali niya sa kanyang mga kapatid, para saan? Para pagkain nila. Saktong-sakto, nung nandun si David sa Valley of Elah, muling naghamon si Goliath. Sabi, mga duwag, wala ba kayo ilalaban sa akin? Pumili kayo ng representative niyo na ilalaban sa akin. Or else, lahat kayo aalipinin namin. But this time, narinig ni David yung hamon. Nung narinig ni David yung hamon, sabi niya sa isang soldier, "Who is this uncircumcised Philistine that is mocking the armies of the living God? I will fight him." Sa Tagalog, sino itong support na ito na humahamon? Wala talaga, ganun talaga Tagalog. Ganun. Humahabon sa Diyos na buhay. Ako ang lalaban sa Kanya. Now, hindi ito nasa Bible, pero sabi siguro ng soldier, what? At saka, may hawak ka pang cheese bread dyan? Ano sinasabi mo, ang payat-payat mo, ang liit-liit mo, lalabanan mo yan? Almost 10 feet ang height niyan. Experienced warrior yan. Walang magawa. Dahil walang nagre-reply kay King Saul sa jobstreet.com. Si Saul kasi naglagay siya ng vacancy sa jobstreet.com. Sabi niya, wala kami representative na lalaban. Ito ang qualification. Kailangan experienced warrior ka. Kailangan may 2 valid IDs, college degree and everything. Dahil wala nag-a-apply, si David ang nag-apply. Buti na lang pinakita sa atin ni Scripture kung ano ang nangyari sa kanilang first job interview. So sa harap ni King Saul, sabi niya kay David, lalabanan mo si Goliath? Anong qualification mo? Well sir, ako po kasi ay shepherd, pastol po ako. Kapag yung mga sheep ko, yung mga tupa ko, inaatake ng mga leon o kaya ng oso, ipinagtatanggol ko po sila. Hinahawakan ko po sa ulo yung leon at kaya ko po siyang patayin gamit lang ang aking kamay. And by the way sir, ang expertise ko po, sling. So think about it. Si David, hindi siya ang tumalo kay Goliath, hindi siya ang lumaban kay Goliath dahil siya pinaka-qualified. Si Saul ang pinaka-qualified. Pero siya ang lumaban kay Goliath kasi walang choice. Walang gustong lumaban. So sabi ni King Saul, wala naman nag-apply, wala nag-email sa jobstreet.com. Okay, suot mo tong armor na to. Pak, sinuot yung armor, masyadong maluwag. Tinanggal. Binigyan ng espada, masyadong mabigat. Wag na, sige, punta ka na lang doon. Now, think about this. So, habang papunta si David doon sa battlefield, probably, ang mga Israelites nakaiga ng ganun. Biruin mo, mahigit 1 buwan sila Stand off lang. Ang mga Philistines nakaiga na kagad. And then, narinig nila yung balita, may representative na. May representative. Wow, Brad, gaano kaya kalaki yan? Gaano kaya ka-experience yan? Siguro, mas matangkad pa kay Goliath yan. Finally, makakalagpas na rin tayo sa labanang ito. And then, here comes David, 16 years old, payat, may hawak ng plastic bag ng cheese bread.
lumabas sa kanilang dugout, music please, tent, 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 tent. Grabe music, slow motion, alikabok, pam. Sabi ng mga Israelites, patay ka diha. Patay tayo, natalo na tayo nito. 16 years old representative natin, tsaka ano yung plastic bag na yun? Cheese bread? Pero watch this, sabi na scripture, nung humarap si David kay Goliath, kung paanong tinignan marahil ng kanyang mga kababayan na lugi si David, ganun din ang tingin ni Goliath. Ang sabi ng verse 42, tinignan ni Goliath si David over and saw that he was still a little more than a boy, glowing in health. Handsome naman. Ay, by the way, pag sinabihan ka ng Bible na pogi, pogi ka talaga. But he despised him. Ang sabi ni Goliath kay David, aso ba ako? That you come to me with sticks? Kasi hawak niya slingshot. And the Philistine cursed David by his gods. Come here, and I will give your flesh to the birds and to the wild animals. Ipapakain kita sa mga ibon at sa mga wild animals. But watch this, verse 45. But David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. You see what David did there? He just turned a physical fight into a supernatural fight. Sabi niya, wala akong sword, wala akong spear, wala akong javelin. Disadvantage ang aking physical appearance compare sa'yo. Almost 10 feet ka, ako 5'6" lang. Lugi ako. But my confidence is not based on my sling. My confidence is not based on my weapon. God can use a stone, He can use a shout, He can use a raven, He can use a fish, He can use anything. Even my surrender, pwedeng gamitin ng Lord as a weapon to defeat my enemy. So sabi niya, wala man akong javelin, wala man akong spear, wala man akong sword, but I have come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel. I may look weak to you, ordinary, inexperienced to you, na-confuse mo siguro yung youthfulness ko. Nakala mo porket youth mahina. Hindi lahat ng youth mahina. David may be young in age, but he is old in his faith. So when this Goliath is trying to intimidate him, ang sabi ng verse 47, all those who gathered here will know that this is not by sword or spear that the Lord saves. Hindi ako niligtas ng Panginoon gamit ang sword. Hindi niya ako dinigtas gamit ang spear. Hindi kailangan ng Lord ng conventional weapon para manalo, for the battle is the Lord's. What David is saying, now I love this part, because when he said, who is this uncircumcised Philistine? That's what I call anointed audacity. What an audacity to say. Sino yan? Kasi mas kilala niya yung Diyos niya. You can see here the power shift. Ang sabi ni Goliath, nasa ng espada mo. Ang sabi ni Goliath, nasa ng spear mo. Ang sabi ni Goliath, nasa ng javelin mo. Ang sabi niya, wala ko niyan, pero meron akong Diyos. Look at the power shift here. Shinif niya yung power from physical weapon to supernatural weapon. I don't have physical weapon, but I have a supernatural God. Alam siguro niya yung Psalms na sinulat niya, that the Lord is my tower, and the righteous will run into it, and they will be saved. For the Lord is my tower, and He gives me a power. Di nyo alam to? To tear down the works of the enemy. Alam ni David that the name of the Lord is a strong tower, and the righteous will run into it, and they will be saved. There is a visible limitation, pero lahat ng visible limitation that we have doesn't limit the power of our God. Hindi man natin minsan maintindihan kung bakit tayo inaatake, but we are not called to understand everything. In fact, the Bible says in Ephesians chapter 6, we should stand firm, not understand, but to stand firm all the wiles of the devil, all the schemes of the devil, because we are not called to talk about our giants. We are called to talk to Him and say, you are already defeated because Jesus Christ already won the victory for me, on my behalf. My confidence is not based on my education. My confidence is not based on my experience.
My confidence is based on who God is in my life. Hindi ko kasi matatalo ang mga higante sa aking buhay hanggat hindi ko nare-realize na sapat ang Diyos ko. Kapag ako'y nagtiwala sa Kanya, malakas ang kalaban pero mas malakas ang Diyos ko. Matangkad ang kalaban pero higher ang Diyos ko. Amen. He is powerful but my God is the most powerful there is. He stands on a class of His own. He has no rival. He has no equal. Amen. He is higher than any other. And as long as we understand that, we will start to claim that victory even before the battle started. Ano ang sabi ng verse 46? This day. Ano sabi? Highlighted part? The Lord will deliver you. Now watch this. Sinabi ni David to, hindi pa siya nagsisimulang lumaban. Prophecy na kagad. Sabi mo, papakain mo ako sa mga ibon at sa mga wild animals. Well, this day. The Lord will, this day, not someday, not next day, this day. The audacity, man. The audacity. Amen? This day, God will deliver you into my hands. He speak about the future even before the battle started because He knows who He is and He knows who God is. If you know who you are and whose you are, you don't have to be afraid. You don't have to doubt. You don't have to be fearful. Even when you walk through the valley of the shadow of death, you will not be afraid, for God is with you. He is your deliverer, your portion, your refuge, your strength, your healer, deliverer. Hallelujah. He is altogether lovely, altogether worthy. He's worthy of all our praise. So my friends and family, if you are going through a battle, if you're going through a season na mahirap, always remind yourself, my God is with me. He goes before me, He goes after me, and He is with me. I'm surrounded by His grace. I'm surrounded by His promise. And kahit na gaano kalakas ang aking kaaway, if God is for me, it doesn't matter who is against me. Your God is all-powerful, all-worthy. He's filled with grace and mercy. And the moment that you recognize that your God is enough, He is enough to defeat that enemy. He is enough to heal that sickness. He is enough to bring you out of that disease. He is enough to bring you out of that death. Jesus is and will be enough for every need that we have. Come on, give Him some praise, church. Palapakan natin ang Panginoon. Context po ng Joshua chapter 5, ang nation of Israel po ay inalipin ng mga Ehipto sa loob ng 400 taon mahigit. At sa loob ng 430 years na sila po ay naging alipin, they just tried to survive day in and day out. Pag alipin ka kasi, wala kang karapatang magplano para sa sarili mo. Sinusunod lang nila kung ano ang order, kung ano ang instruction ng sumakop sa kanila. They cannot make their own appointment. They cannot make their own calendar. So in essence, ang nation of Israel, under the oppression of the Egypt, wala po silang stability for 430 years. Pero at salamat sa ating Panginoon, kasi totoo ngang ang Diyos, kapag nanalangin ka, dinidinig ka ng Lord. That when your groan reach the throne of God, hindi pwedeng hindi sumagot ang ating Panginoon. Kasi ang sabi po ng Biblia, pagkatapos po ang 430 years by the grace of God, diniliber po sila, pinalaya po sila ng Panginoon. Pero nung lumaya sila, alam kong excited sila. Nung lumaya sila, alam kong mataas ang expectation nila, sapagkat ang sabi ng Panginoon, pag lumaya na kayo, dadalhin ko kayo sa lupang pangako. But to their surprise, everybody say surprise, imbis na promised land, ang naratnan nila, wilderness, disyerto, ilang. Akala nila, 11 days lang ang biyahe, pero yung 11 days, inabot ng 40 years. What a delay. 11 days lang, inabot siya ng 40 years, at doon sa wilderness, habang sila'y nag-aantay sa mga pangako ng Diyos, ang kanilang puso ay puno ng instability. Things were uncertain. Wala silang pagkain, wala silang guaranteed na inumin, wala silang guaranteed na sisilungan. In fact, wala silang accurate na estimated time of arrival. In other words, nandun sila sa disyerto, hindi nila alam, darating pa ba tayo, makakarating pa ba tayo,
paano ba tayo makakarating? At kapag uncertain ang sitwasyon, napansin ho natin na dahil po doon sa disyerto walang pure gold, so sa pure gold always panalo, sila always talo. Okay. Dahil walang pure gold doon sa wilderness, walang KFC doon sa wilderness, yung baon nila naubos, at pag naubos ang baon, nagsimula silang magutom. And guess what? Mula noon hanggang ngayon, pareho ang epekto ng gutom sa tao. Noon kasi, nung nagutom sila, nagreklamo sila, ngayon ba yung katabi mo pag nagutom, ganun din? Hindi lang nagrereklamo, pastor, galit na galit, gustong manakit. O kapag nakaranas ng gutom, gustong manakit. Why? Because the whole community of the nation of Israel, they grumbled before the Lord. Nag-complain sila, nagreklamo sila, pero dininig ng Panginoon ang kanilang panalangin. Ang sabi ng Exodus chapter 16, verse 11, the Lord said to Moses, I have heard the grumbling, pagrereklamo, hinaing ng mga Israelites. Sabihin mo, sa Jesus is alive, kamanaba. At twilight, sa madaling araw, kakain kayo ng sanggipsal. And in the morning, you will eat meat. And in the morning, you will be filled with bread. And then you will know, because of the provision, that I am the Lord your God. Verse 13, and that evening, Kwek came and covered the camp, and in the morning there was a layer of dew, hamog, around the camp. And watch this, verse 14. So when the dew was gone, so yung pagkain nagsimula sa hamog. Nung nawala yung hamog, nanganak ng pagkain. Ano sabi ng Biblia, when the dew was gone, thin flakes like frost. Everybody say that with me. Thin flakes like frost on the ground appeared on a desert floor. All of a sudden, yung hamog parang naging cracker, parang naging Coco Crunch. At nung nakita nila, wala na sila makain, nung nakita nila na yung hamog naging crunchy, kinuha nila, continue reading, ang sabi nila, what is it? Highlight that part. They said to each other, what is it? Pag tinranslate mo yung what is it, sa Hebrew is manhu. Nang ibig sabihin ay mana. So yung mana, Hebrew word siya ng isang tanong. Ano po yung tanong? What is it? Bakit nila natanong kung anong klaseng pagkain yun? Kasi ang sabi ng Biblia sa dulo, for they did not know what it was. Ibig sabihin yung pagkain na yun, although mukhang tinapay, mukhang crunchy, pero walang kaparehang pandikoko sa Pilipinas. Wala siyang kahalintulad sa Pilipinas, wala siyang kahalintulad sa kanilang bansa, kaya natanong nila ang kanilang sarili, ano ito? Pero yung bagay na sinabi nilang what is it, yung bagay na hindi pamilyar sa kanila, yon ang ginamit ng Panginoon para i-sustain sila sa loob ng 40 taon. I just want to remind each and every one of you, kahit hindi ka sigurado kung makakarating ka pa, hindi ka sigurado kung paano ka makakarating, ito ang sigurado. Even in the midst of uncertainty, your God is able to provide for you. Even in the midst of a wilderness, God is able to provide for you. This is a reminder for each and every one of us that God is able to provide. He is able to give you food even in the midst of uncertainty. And you know what? While I was rereading this text, I was reminded that this miracle na nagbigay ang Lord ng manna from heaven, ng tinapay from heaven, was no small miracle. This is not a one-day miracle. Hindi po ito basta maliit na milagro. Ito po yung klase ng milagro na tinatawag ko pong logistical impossibility. Bakit po siya logistical impossibility? Kasi po pag tinignan niyo po, ang bansang nilabas ng Lord sa Ehipto, halos 2 milyong tao po yun. Ilang tao po? 2 milyon. At sa 2 milyong tao na yon, never silang ginutom ng Lord sa loob ng 40 taon. Now, kung pakainin ko kayong lahat, wag na ho kayong umasa. Hindi ko kaya.
Bakit kayo pa lang hindi na kaya? Imagine ninyo, almost 2 million people walang drive-thru, walang harina, walang raw material, walang refrigerator, walang palya. Pinakain ng Panginoon araw-araw. Sinustain ng Panginoon araw-araw. Para sa mga geek na katulad ko, imaginin po ba ninyo, 4 million kilograms ng pagkain araw-araw ang bumabagsak mula sa langit. 4 million. Hindi kailangan ng Grab driver kasi dinideliver at their doorstep. Hindi kailangan ng Food Panda kasi free delivery. Mula doon sa langit. 4 million kilograms. I-times mo po yan sa 40 years. Tens of billions of kilograms of food ang pinadala ng Panginoon para sila ay pakainin. Think about it. Walang ref, walang inventory, walang warehouse, walang emergency supply, wala silang supplier ng mantika, wala silang supplier ng import, pero never silang binigo ng Panginoon. Kasi alam nyo, kung ang Diyos makakalimot kahit isang araw lang, sigurado kong maraming magugutom at marami ang magko-complain. Pero ang Diyos talaga, hindi lang enough. He is more than enough. And what God supplied for them was enough for everyone to be fed. Think about this church. Sa loob ng 40 years, walang ni-report na nagkaroon ng malnutrition sa disyerto. Walang malnutrition because your God is enough. He is enough to supply for all our needs. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen? In fact, tayo po, no, mapalad na tayo pag umabot tayo ng 70 years old. Pero si Moses, nung namatay, 120, hindi humina ang kanyang katawan. Yung vitality ng kanyang katawan ay hindi nawala. Ito yung klase ng miracle na hindi lang nangyari ng isang beses. Ito yung klase ng miracle na araw-araw ginawa ng Diyos. Katunayan lamang mga kapatid na ang Diyos natin hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman because the God that you serve is able to provide in the midst of uncertainty. Think about this. Yang mana na yan, yung tinapay na yan ay paalala ng Diyos sa kanila. Kahit na wala kayo sa Egypt at nandito kayo sa disyerto, hindi nyo man makita ang physical presence ko, yang mana na yan ay magpapaalala sa inyo, I am still here. Bago pa kayo dumating sa promised land, I am still here. Bago pa kayo magtayo ng inyong mga bahay, I am still here. Bago pa kayo magtanim ng inyong kakainin, I am still here. Hindi sila certain kung kailan sila makakarating, pero araw-araw silang binusog ng ating Panginoon. Come on now. Sino sa inyo makakapag-testify dito? Hindi kayo sure kung kayo'y mareregular pa sa inyong trabaho o hindi ka sure kung meron ka pang trabaho after 6 months. Pero pinabayaan ka ba ng Panginoon? Ginutom ka ba ng Panginoon? Kinalimutan ka ba ng Panginoon? Ito po'y paalala sa atin na never tayong iniwan ng Panginoon even in the midst of uncertainty. Hindi sila sure kung kailan sila makakarating. Ang pagkain nila araw-araw pareho ang menu. Pero hindi sila ginutom ng Lord. For 40 years, hindi lang pagkain ang pareho. For 40 years, ang Diyos nila hindi nagbago. And for 40 years, they've been through a lot of struggle. They've been through a lot of complaining. They've been through a lot of grumbling. But finally, everybody say finally. Finally, after 40 long years, they made it. They made it into a new territory. They made it to the promised land. But think about this. Ang sabi ng Biblia sa Joshua chapter 5, pagdating nila doon sa promised land, pagka-possess nila ng 500-year-old promise ng Lord kay Abraham, nung nakamtan na nila yung pinangako ng Diyos sa kanila. Ang sabi ng Biblia sa verse 10, nag-camp sila doon sa Gilgal on the plains of Jericho. They celebrated the Passover. Verse 11, the very next day, they began to eat unleavened bread, roasted grain harvested from the land. This is interesting. Verse 12, no, everybody read, no manna appeared. Teka lang, ano nga pala yung manna? Yun yung thin flakes like frost. Yun yung pagkain nila sa loob ng 40 years. Yun yung hamog na nagiging crunchy. So every day, mayroong pagkain. Free delivery. But for the first time after 40 years, paglabas nila ng tent,
walang mana. In fact, sa New International Version, ang sabi ng verse 12, the manna stopped. Huminto ang mana. Ulitin ko, huminto ang mana. Did you get it? Okay. Huminto ang mana. Try natin dito. Huminto ang mana. Okay, huminto ang mana, pero hindi ibig sabihin huminto ang Diyos. Huminto lang yung mana, pero hindi huminto ang Diyos sa pagiging provider. Kasi ang sabi ng Biblia, kaya huminto yung tinapay kasi kumain na sila ng prutas. Ibig sabihin, hindi sila ginutom muna ng Diyos bago dumating yung prutas. Inantay ng Diyos, come on now, na makakain muna sila ng prutas bago hininto ng Lord yung mana. Okay. Yung mana ba blessing? Okay, ulitin ko po. Yung mana ba blessing? Yung prutas ba blessing? Parehong blessing, pero kanino nang galing? Sa parehong Diyos. So nagbago yung forma ng blessing, pero hindi nagbago ang Diyos sa pagpo-provide. Amen? Minsan tayo, nafo-frustrate tayo kapag yung bagay na inasahan mo, buong buhay mo, biglang hininto at inagaw ng Diyos. Nafo-frustrate ka na yung bagay na lagi mong ginagawa, bagay na dinependihan mong trabaho, negosyo na pinaglaanan mo ng buhay, all of a sudden, God took it away from you. And you thought that when God took it away from you, God is punishing you. But what if God eliminated that work, that business, that relationship, that method, not to punish you, but to prepare you for the new season? Kasi ang sabi ng Biblia, doon sa disyerto, mana ang kinakain nila. Pero pagdating sa promised land, upgraded sila. Kasi hindi lang sila dinala ng Lord sa bagong territory, hindi lang sila tumawid sa bagong season, hindi lang sila tumawid sa bagong taon, hey, Happy New Year, hindi lang sila lumipat ng bagong building, hey, come on now. Nung lumipat sila, nung nagkaroon ng transition, God has to eliminate the previous miracle to give way for the new. So, ibig sabihin, yung elimination, preparation pala talaga siya. Yung subtraction, transition pala talaga siya. So, kung si Lord ang nagtanggal, hindi siya kawalan. Ulitin ko, kung si Lord ang nagtanggal, hindi ka nawalan. Parang ayaw nyo mag-amen doon ha. Kinikila, natatakot kayo. Okay, natatakot. Ulitin ko lang, kapag si Lord ang nagtanggal, hindi iyan kawalan. Bakit? Kasi yung Diyos na nagtanggal, the same God that fed them for 40 years is also the same God that will feed them in the promised land. Magkaiba man ang forma ng pagkain, pero parehong Diyos. Hindi tinanggal ng Lord ang pagkain, binago niya lang yung forma. Yes, I understand. Yung mana na yan yung naging safety net nila. Yung mana na yan yung kanilang naging daily miracle. Yung mana na yan yung naging familiar sa kanila. Pero hindi sinabi ng Bible, winidraw ng Lord ang kanyang kamay. Hindi. Huminto ang mana, pero hindi ibig sabihin huminto ang ating Panginoon. Hindi punishment ng Lord yun, preparation ng Lord yun. So what if yung elimination is God's preparation for a new year? Halos masira yung ulo mo nung nawalan ka ng trabaho, pero what if yung pagkatanggal ng trabaho ay preparation ng Panginoon for the next season? Na nung nawalan ka, inakala mong inabandona ka ng Lord, pero ang totoo, nireposition ka lang ng Panginoon. Kasi God wants to prepare you for the new season of your life. Am I talking to somebody today, mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, mukhang ikaw yung pinapatamaan ng pastor na ito. Bakit? Parehong blessing, parehong galing sa Panginoon. Pero nung nag-appear siya, magkaiba na yung kanyang forma. So ibig sabihin si Lord, nag-design ng isang miracle dito sa disyerto, pero pagdating nila sa Kanaan, sabi ng Lord, yung miracle nyo sa disyerto, iba na yung miracle ngayon dito sa Kanaan. Iba na yung miracle nyo nung nagwa-wander kayo sa desert, pero iba na rin yung miracle nyo kapag na-claim nyo na ang mga pangako ng Diyos sa inyo. Hindi nyo ako maintindihan. Siguro mas maiintindihan nyo ako kapag ganito. Sino sa inyo makakapag-testify na yung paraan ng Lord ng pagsusustain sa'yo noong 2019 ay ibang-iba sa pagsusustain sa'yo ng Lord sa 2026? Sino sa inyo makakapag-testify? Yes, amen? Pero di ba, minsan kailangang huminto, tanggalin, i-eliminate ng Lord yung ginamit niya noong 2019.
to give way for a new thing that He is doing in 2026. Pero kapag lagi mong iniiyakan, masyado kang in love doon sa ginamit ng Lord ng 2019, nakalimutan mo na yata na masyado na tayong naging focus doon sa ginamit na paraan at nakalimutan natin na baguhin man ng Lord ang paraan, baguhin man ng Lord ang forma, pero hanggat kasama ko ang ating Panginoon. Come on now, hindi ako pababayaan ng ating Panginoon. So iba yung pamamaraan niya, iba yung diskarte niya, pero ginamit ng Lord yun para mag-mature sila. Think about this church. I believe that's why this year is a year of stability because God wants to grow your faith, to deepen your faith to the Lord. Kaya kung wala ka pang link up group, join a link up group. Kung hindi ka pa part ng growth track, be part of our growth track. Why? Because these trainings, these small groups is helping us to strengthen our roots. Think about this. Ang mana ginamit ng Lord para pakainin sila sa disyerto. Tama? Are you still with me? What if, pagdating nila ng promised land, hindi huminto yung mana? Tinuloy ng Lord yung mana. Pero may prutas din. May prutas, pero hindi hininto ng Lord yung mana. What would have happened? What could have happened is this. Kung patuloy na sinesend ng Lord yung mana, kahit nandun na sila sa promised land, kung saan excited actually sila, hindi lang sa lupa, kundi sa pinoproduce ng lupa. Kasi if you still remember, kung Bible reader po kayo, nung nagpadala sila Joshua at si Moses ng espiya, nagdala sila ng prutas galing sa promised land, come on, at dinala nila, sabi nila, here is its fruit. Na-excite sila dahil sa prutas, ngayon kakainin na nila yung prutas na pinangarap lang nila before. So what if, sa disyerto, kumakain sila ng mana, pagdating nila sa promised land, may prutas, pero may mana pa rin. If God allowed that to happen, na meron pa ring mana, never silang matututong magtanim. Never silang matututo na magantay. Never silang matututong mag-cultivate. Naaasa lang sila na araw-araw may provision. Nakakalimutan nila na gusto silang i-develop ng Lord to cultivate. That sometimes God will eliminate something in you kasi pang-bata yun. Pang-immature yun. Merong bagong forma. May bagong forma. Okay. Sino sa inyo dati, nung kayo po ay bata pa, yung nanay natin ang lagi nating inaasahan sa lahat ng bagay. Paghihingi ka ng baon, ma, pengin baon. Pagkakakain ka, ma, ano ulam? Ma, kakain na ako. Pagka 2 years old yung nagsasabi nun, ma, I want to eat. Ang cute eh. Ang cute pakinggan na, ang galing nung anak ko magsabi ng, I want to eat. Inglesero pa yung anak ko talaga. Pero kapag 40 years old na yung anak mo, wala pang trabaho, come on now. Tas araw-araw, nandun sa bahay mo nakahiga sa sopa, nagko-computer, at pag napagod siya, ma, anong ulam? Ay, sigurado ko hindi ka makukyutan sa kanya. Maiinis ka sa kanya. Bakit mga kapatid? Kasi hindi na bagay sa kanya na sinusubuan pa. Kapag ba hindi mo siya pinakain, hindi mo na siya mahal? No. Gusto mo lang siyang i-empower, natindigan yung bagay na para sa kanya. Ganun ang ginawa ng Lord. Hindi ng Lord hinihinto yung mana kasi gusto kanyang parusahan. Kaya hininto ng Lord yan kasi gusto ng Lord matuto tayong magtanim. Na minsan ihihinto ng Lord na i-spoon feed tayo. Hindi dahil galit ang Lord sa atin, kundi gusto ng Lord na ikaw ay mag-mature. Yes, sa wilderness, araw-araw kang umaasa sa Diyos, pero sa Kanaan, ikaw na magtatanim. Sa wilderness, sabi mo, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Pero doon sa promised land, ang sabi ng Panginoon, I want you to become a good steward. Sa wilderness, ang Diyos ang nagpapadala ng pagkain. Pero dito sa promised land, binigyan niya tayo ng lupa. Because the same God who rained bread from heaven is the same God who released that fruit from the soil. But one miracle has to stop to give way for the new. Kaya pala ang sabi ng Isaiah 43 verse 19, see, I am doing, highlight that part, a new thing. Sino sa inyo naniniwalang God is going to do a new thing? Okay, let me rephrase. Sino sa inyo naniniwala that God is already doing a new thing? Pero tingnan niyo yung screen. Alam niyo kung bakit minsan hindi natin makita, hindi natin magawa yung new thing? Kasi hindi mo makita. Kaya sabi ng Lord, see. Kasi may ginagawa na siya, bulag ka pa din doon.
Kasi masyado kang in love sa nakaraan, nakalimutan mo may bago nang binuksan ang Diyos. Kaya mauubos na lang yung oras mo, kakaiyak dun sa saradong pintuan. Pero lagi ko nga sinasabi, pag sarado na yung pintuan, wag mo nang iyakan. Pero kapag binuksan ng Panginoon, wag kang mag-hesitate pumasok. Kasi sigurado may inilaan ang Diyos na bagay para sa iyo. Amen? Do you not perceive it? Gia ka manaba. God is doing a new thing. Bago na naman, yes. But do you not perceive it? Do you don't realize it? Do you realize it? God is doing a new thing. He is doing a new thing. Yung katabi mo, bago. Yung facility natin, bago. Hallelujah. Girlfriend mo, luma. Kasi nung nag-text yung ex, come on now. Yung mga text ng ex talaga na yan, distraction yan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo na replyan yan. Bakit? He's doing a new thing. Because ang pag-ibig ng Lord sa atin, ano man ang season, hindi nagbabago. Ang pag-ibig natin, ang ng Lord sa atin, ano man ang season, hindi mauubos. Hindi huminto ang mana kasi wala nang supply sa langit. Sinabi ng langit, sorry, wala na akong mapapadala. No, huminto ang mana intentionally. God can still provide, but He chose to withdraw it because God wants to upgrade us into a new diet. Amen? Kaya pala sabi ng Lamentations chapter 3, the steadfast love of the Lord, it never stops. But His mercy, they will come, never come to an end. Wow. Sino sa inyo naniniwala mahal kayo ng Panginoon? Pero katulad ng relationship, naniniwala ba kayo ang love natin nagmamature? Pag, alam nyo, lagi ko ito sinasabi pag nagkakasal ako. Pagka meron akong kinakasal at 3 buwan pa lang silang kasal, at nakita mong sweet sila, walang nagtataka. Walang nagtataka, ba't ang sweet nyo? Walang nagtataka. Kasi dahil bago pa sila, expected mong sweet sila. Correct? Pero pag 35 years ng kasal, tapos sweet pa din, yun, magtataka ka talaga. Anong sikreto nyo? Kasi di ba minsan, sinasabi nga natin, may mga mag-asawa, minsan kami ni Jenny, sasabihin namin, ganyan din tayo dati, no? Magtitigal lang ng konti. Oh. Di ba alam ng lahat ng mga may asawa yan eh. Di ba alam ng lahat ng mga magjowa yan na 5 years na kayo. Alam niyo yun, di ba? Iba yung, kasi dati, ang interpretation mo pag mahal ka yung kiniliti ka, parang feel mong mahal na mahal kapag kinikiliti ka. Feel mong mahal na mahal ka kapag tinext ka ng, kumain na you. Di ba? Parang uy, ang sarap naman nun. Kasi feeling mo, nung nagsisimula kayo, parang yung chemistry, grabe. Parang ramdam mo yung pagmamahal, compatible na compatible kayo. Alam niyo yung, makita mo pa lang yung picture niya, tumataas na balahibo mo eh. Kala mo, Halloween, grabe, nakakatakot. Kasi iba talaga. Alam mo, pansinin mo yung mga bago talaga. Ay grabe, naalala ko kami ni Jenny, panahon ng Sun Cellular kami. Hindi nyo na nabuti yung Sun Cellular? Nung mahina pa signal ng Sun Cellular, nakaganon ako sa bintana, makahanap lang ng signal. Willing mga awet para sa iyong minamahal. Pero, porke ba't hindi na ako nakaganon ngayon, hindi ko na mahal si Jenny? No. Mahal mo pa rin, nag-mature lang yung pag-ibig. Kasi, sa totoong realidad ng pag-ibig, importante na yung communication. Ang mas importante, faithfulness. Ang mas importante, dedication. Sacrifice. Amen? So, hindi porket, hindi mo na makita, dati, pinagbubuksan pa ako ng pinto nito Ngayon, sinasara na yung pinto sa harapan ko Mahal ka pa rin siguro niyan. Ewan ko lang, not sure. Tanong mo kay Lord para sure. Amen? Hindi nawala yung pag-ibig. Madalas lang nag-mature yung pag-ibig. Kasi kung lagi ka lang mag-aantay ng paro-paro dito sa iyong tiyan, may butterfly in my stomach. Kung lagi ka mag-aantay ng butterfly in your stomach para lang masabi mo na mahal ka talaga ng tao, baka makalimutan mo at mamiss mong pasalamatan yung blessing na faithful pa rin siya sa'yo. Hindi ka niya niloko, hindi ka niya iniwan, hindi ka niya pinabayaan. Sabi mo sa katabi mo, love you. Hindi. Bakit? Nagbago ng forma, pero ang Diyos nanatiling tapat noon, ngayon at magpakailanman. Bakit hindi porket nagbago ng pamamaraan, nagbago na rin ang ating Panginoon? Naniniwala ba kayo that if God did it before, He can still do it again? Yes. But most of the time, He doesn't do it the same way. He will do it again.
But most of the time, not the same way. Do you remember a story nung mga bulag na pinagaling ni Jesus sa Gospels? In fact, I can cite to you 3 blind men na pinagaling ng ating Panginoon nung siya po ay tao pa dito sa earth. You still remember sa Luke chapter 16, kung saan merong isang bulag na lalaki na nung narinig niya na si Jesus ay dumadaan, sumigaw siya, sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Pero pinahinto siya ng mga disciple at sinabi sa kanya, huminto ka, shut your mouth. But he shouted even more, Jesus, Son of David, have mercy on me. Nung narinig siya ng ating Panginoong Jesus, Jesus stopped sa kanyang paglalakad. Huminto ang ating Panginoon. Just think about it. The God who spoke the universe into existence, He stopped for a blind beggar. And if God can stop for a blind beggar, He can surely stop for you. Ang sabi ni Lord, what do you want for me to do to you? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi niya, Lord, gusto ko pong makakita. Look at verse 42. Jesus said, verse 42, anak, Luke 16. Sabi ng verse 42, Jesus said, receive your sight. Receive your sight for your faith. Receive. Ano daw sinabi ni Jesus Christ? Pakisabi po, pakilakas, highlight that part. Receive. So nagsalita si Lord. At sinabi ng Lord, tanggapin mo. For your faith has healed you. What happened next? Verse 43. Immediately. Oh, pagkasabi ng Lord, receive your sight. Immediately, he was healed. Sino sa inyo gusto yung ganyang klase ng blessing? Yung pag sinabi ng Lord, nanalangin ka, nandyan kagad ang sagot ng Panginoon. Kasi ang Diyos natin is a God of immediately. Our God is a God of suddenly. That suddenly, you got pregnant. Immediately, you have that promotion. Come on now. Amen? Sino sa inyo naniniwala? Hindi man nagawa ng ilang taon, your God is able to accelerate things and immediately you have it. That when you rely on the Word of God, when He said, receive your sight, immediately, everybody say immediately, he was healed. Pero may kilala rin ako na isang bulag sa John chapter 9 naman, hindi immediately nangyari sa kanya. Kasi itong bulag na ito, lumapit din kay Jesus Christ, humihingi din ng kagalingan, but for some strange, slightly yucky reason, ang sabi ng Biblia, sa John chapter 9 verse 6, nung humihingi ng kagalingan yung contestant number 2, pangalawa na ito ang sabi ng Bible, after saying this, highlight this part, Jesus spit on the ground, made some mud, everybody say, ew, with the saliva, saliva ng creator of the universe, okay na rin. And put it on man's eye. Teka lang, yung isang bulag, walang putik, walang dura. Pwede bang gawin uli ni Jesus yon? Receive your sight. Pwede naman eh. Ba't may putik pa? Bakit kailangan pang putikan? Ba't kailangan pang magkaroon ng saliva? Kasi yung una, it is a miracle of declaration. Dineclare lang, gumaling na kagad. Pero dito sa pangalawa, may proseso ang miracle. May mga miracle na biglaan. Pero may mga miracle na may proseso. Okay. Humingi ka ng trabaho, okay. Humingi ka sa Lord, gusto ko ng extra income, binigyan ka ng trabaho. Pero pag di mo pinasukan yung trabaho, walang extra income. So you have to work hard. Okay. Sino sa inyo naniniwala, God is able to provide? I've seen that happen in my life. Amen? Na minsan hindi ko pinagtrabahuan, ibinigay ng Diyos sa akin. Immediately I receive it. Pero may mga pagkakataon din naman na yung blessing kailangan mong iproseso. So, magkaiba ng paraan, pero parehong Diyos ang gumalaw. Nagbago ba ang Diyos? Hindi, nagbago lang siya ng technique. Eh kung ikaw ay addict sa method, addict sa nakasanayan, addict sa mana, nung si Lord gumagawa ng putik, sabi mo, Lord, wait, Lord. Nararamdaman ko may putik ka sa kamay mo. Kasi hindi siya makakita eh. I just realized. Nabalitaan ko yung isang milagro mo sa kapwa ko bulag. Nagsalita ka lang dun. Walang involved na dura, Lord. But ito may dura ngayon.
Pwede niyo ba sabihin yon? Yes. Pwede niya sabihin kasi ginawa na ng Lord before. If God did it before, He can do it again. But not the same way always. And then may kilala ko, isa pang bulag. Iba na naman to. Pero may kasama rin putik. Ito naman makikita natin sa Mark chapter 8. Ito po yung bulag dun sa Bethsaida na lumapit din sa ating Panginoong Yesus. Pero ang sabi ng Lord sa verse 23, He took the blind man by the hand and led him outside the village. Everybody read now. Highlight this part. When he had spit on man's eyes. If you're listening, yung pangalawa, dumura din si Jesus. Pero hindi sa mata. Saan? Sa ground. Gumawa ng putik, nilagay sa mata. Nung etong contestant number 3 na, nararamdaman niya ng merong paparating. Lord, ano yan? Naalala ko dun sa nakaraan na, dun po yun sa baba eh. Hindi po sa taas. May involved na sa live ba? Gross. Pero teka lang, it was directly sa kanyang mata. Tignan nyo sumunod. And put his hands on him. Wala yan dun sa kanakaraan. And Jesus asked, do you see anything? Wala. And look at what happened. Verse 24. He looked up and he said, everybody read now, I see people and they look like trees walking around. So nakakita siya pero malabo. So ano ginawa ni Lord? Verse 25. Highlight this part. Once more, Jesus put his hands on the man's eyes. Then his eyes were opened and his sight was restored and he saw everything clearly. Doon sa pangalawang contestant, nung nilagay yung putik, gumaling agad. Dito sa pangatlo, nung nilagay yung dura, may nakikita ka na, labo, Lord. Pero nakakakita po ako ng mga tao parang puno. Tinakpan uli ni Lord, nakakakita ka na, yes Lord, nakakakita na ako. So papansin nyo, yung isa instant, yung isa may proseso, yung isa progressive. Iba-iba yung method, pero pare-parehong Diyos. Paano kung in love ka sa method? In love ka sa sabi mo, Lord, nakita ko yung ginawa mo sa co-office mate ko. Gusto ko, gawin mo rin yun sa akin. Mamimiss mo ang Diyos kapag nakatali ka sa miracle na ginawa ng Diyos sa ibang tao. Kasi may unique na blessing, may unique na pamamaraan, may unique na method ang Panginoon sa bawat isa sa atin. God is able to heal instantly, but God is also able to heal progressively. Hindi lahat ng miracle biglaan, hindi lahat ng miracle pare-pareho. Because kung si Jesus, pinapagaling niya ang lahat ng tao sa pare-parehong pamamaraan, baka ang sinasamba na natin yung pamamaraan at hindi na yung Diyos na nagpapagaling. Tingnan niyo po tayo mga Pilipino, dahil nakita nila si Katasyo nagpagaling, lahat nagpuntahan kay Katasyo. Nakita nila yung puno, may itsura, parang si Jesus yun. Lahat nagpilahan doon. Yung isang tao nakakita ng hollow blocks, parang si Jesus to ah. Lahat nagpilahan na doon, nilagyan na ng kandila. Tumingin, kumain ng cheese bread, si Jesus to ah. Nangungusap ka nga, Panginoon. Kung masyado tayong in love sa pamamaraan, mamimiss natin na ang Diyos natin, He moves in a mysterious ways. Nakakaiba ang pamamaraan ng Lord ng pagpo-provide. Kaya wag mong kainggitan kung paanong pinagpala ang iba. Kasi merong pamamaraan ng Diyos sa iyo. Maaaring sila through mana, ikaw through fruit, iba ang forma, pero parehong Diyos. Ang Diyos natin hindi nakabound sa isang template. Na hindi porket ganito ang filter, ganito ang blessing, ganito ang miracle, ganito na lahat sa lahat ng tao. No. God is not bound by one formula. Kasi kapag ang Diyos bound ng isang formula, yung pananampalataya natin, mechanical na lang. Paano ginawa sa iba? Baka ganun din ang gawin sa akin. Ang Diyos po natin hindi ATM. Na kapag pinindot mo ang tamang combination, may lalabas na pera. Minsan ang provision hindi darating bigla. Minsan may provision na 10 years darating. Minsan may provision na kailangan mong paghirapan at pagsikapan. But either way, gumaling ka man sa pamamagitan ng prayer o gumaling ka man sa pamamagitan ng doktor, parehong Diyos ang nagpapagaling. Kasi ang doktor, they can cure. But your God
is only the one who can heal you, who will provide for you, and will protect you. Minsan babaguhin ng Lord ang method, pero ang mission pareho pa rin. The mission of this church, ever since day one, hindi pa ako nandito noon, I believe is the same mission na pinapagawa ng Panginoon sa atin, to go, to bear fruit, and to have our fruits remain. So I don't know who is this for. Kung huminto man ang mana, nawalan ka ng trabaho, nalugi ang negosyo, nawala ang relationship, huminto ang isang bagay na inasahan mo for many years, sabi mo sa katabi mo, don't panic. Don't worry. Ayaw kaguol, ayaw kabalaka sa Bisaya. Huwag kang mag-alala. Bakit? Kasi baka mamaya, masyado kang nag-e-expect sa ibabaw ng mana, wala pa rin Kasi for 40 years, doon galing lahat For 40 years, doon galing So, akala mo ngayon, doon pa rin galing. Kasi si Lord na sa taas Pero what if yung blessing na dating binibigay sa taas, sabi ng Lord, mali ang tingin mo. Check the ground. Because you might be standing on a harvest. Ang mana galing doon. Ang prutas galing dito. Pero parehong Diyos ang nag-provide. So I want to encourage our global family. Check the ground. Baka mamaya inaasahan mo, tingin ka ng tingin, linga ka ng linga sa iba't ibang pintuan. Iba't ibang bansa. Ma-approve lang yung visa mo. Ginawa mo lahat, nangutang ka kahit kani-kanino. Ma-approve lang yung visa na yan, makapagtrabaho sa ibang bansa. Kasi inaasahan mo, dito galing sa ibang bansa ang promotion. Dito galing sa ibang bansa ang financial breakthrough. Pero sabi ng Lord, kakatingin mo dyan, mapapahama ka. Tapos na si Lord dyan. Check your ground. Baka sa trabaho mo, doon ka pagpapalain ni Lord. Baka dyan sa business mo ngayon, yan ang gagamitin ng Lord. Baka yung relationships in your life ang gagamitin ng Lord to bring you closer to Him. Kung lagi ka naghahanap ng iba, wala bang iba? Makakalimutan nating ipagpasalamat yung mga bagay na nando na pala tinutungtungan na natin. And I'm saying this to you not just prophetically, realistically. Because I am literally standing on a harvest. Harvest na hindi lang ako ang nanalangin. Harvest na hindi lang ako ang nag-sacrifice. Harvest na hindi lang ako ang nag-alay ng buhay. Napakarami pong tao ang nag-alay ng buhay, ng dugo, ng iyak, ng tulog para po mangyari ang nangyari po sa atin ngayon. But thanks be to God, parehong Diyos na nandoon. Hindi man nila iyon nakita ngayon. Pero gusto kong ipaalala sa inyo that all of us are harvest that the previous Christians, leaders, and volunteers have been praying for. Don't think for a moment it was our skills, it was our ability. No, my friend, it is the Lord in the first place. Because the same God that fed them, the same God that protected them, the same God that sustained them, is the same God that is sustaining us today, healing us today, protecting us today, providing for each and every one of us. Check your ground. Baka mamaya, nakatayo ka na pala doon sa prayer request mo dati, hindi mo na naipagpasalamat. You are already standing on that harvest. Houses that you did not build. Wells that you did not dig. Vineyards that you did not plant. Dinat na nila, finish work na. Pagdating nila sa promised land, i-harvest na lang nila. Hallelujah. Wow. Kasi ang Lord natin is a God of the finished work. Katulad ng mga nag-e-expect na manganganak in the next few months. Wala pa yung anak ninyo, nauna pa yung kuna, crib, kesa sa bata. Nauna pa yung damit kesa sa bata. Bakit? Ayaw mo naman, nung anak ka na, tsaka ka palang bibili ng kuna. Nanganak ka na, tsaka ka palang bibili ng damit. So yung bata, literal, paglabas niya sa mundo, nakahanda na lahat. Hindi na siya bibili ng gatas sa 7-Eleven. Hindi na siya ang magpupunta sa supermarket ng Pure Gold para bumili ng kanyang mga pangangailangan. Bakit? Always panalo Bakit mga kapatid? Literal siyang darating sa isang finished work. I believe this is a great analogy, a great picture of what God has prepared for you. Wala ka pang mata, nakita na ng Diyos ang iyong sitwasyon. Wala ka pang kakayanang makakita, nakita na ng Lord kung gaano tayo karumi, kalayo. Hindi natin kayang abutin ng Diyos, pero Diyos mismo ang umabot sa atin. Ang mga Israelites, doon sa wilderness, pray sila ng pray, Lord, sustain us, Lord, sustain us, Lord, sustain us. Pero now that we are on a new season,
Now that we are on a new chapter, now that we have transitioned into a new year, our prayer might have changed. Dati, Lord, sustain me. Lord, heal me. Lord, provide for me. Now that God healed you, now that God promoted you, now that God blessed you, Lord, give me wisdom to handle the resource that you have entrusted to me. I believe that this is not just a year of harvest. This is also a year of wisdom. Kasi ang sabi nga ng Proverbs, wisdom is the principal thing. You need it, we need it. So that when we face this 2026, a year of stability, stability will only happen if we are able to hold on to Him who kept us alive. Kung nakakapit ka sa mana for so many years, sabi ng Lord, huwag niyong kapitan yung mana na yan. Yes, binuhay kayo niyan sa 40 years, pero hindi kayo magiging bansa kung yan lagi ang kinakain ninyo. You need to learn how to build, you need to learn how to farm, you need to learn how to plant. Because marami sa kanila walang background sa agriculture. This was new to them. But this new thing is the thing that God promised to Abraham 500 years ago. And they were literally standing on a harvest and they don't know it yet. That's why I want to encourage the church. Open your eyes. God is doing a new thing. Don't just look up, look down. Check your ground. The harvest is literally under our feet. We just have to treasure it. Give me an eyes, Lord, para makita ko yung mga blessing na nilagay mo na. Buksan mo ang mata ko na makita ko lahat ng sagot sa mga panalangin ko 7 years ago. Because ang pinangako ng Lord sa Israel, promised land, hindi promised bread. Ang pangako, hindi yung tinapay. Ang tunay na pangako, yung lupa. Yung tinapay, ginamit ng Lord para dalhin sila doon sa lupa. Pero ang tunay na promise, hindi yung tinapay. Ang tunay na promise, yung lupa. Bakit? Yung tinapay na yan, aamagin. Yung tinapay na yan napapanis. Makakasurvive ka for a day or two, but it cannot sustain you. Pero ang prutas, itanim mo, tutubo, magbubunga ng marami pang buto na pwede mong itanim. Yung tinapay aamagin, yung prutas pwedeng maging gubat, pwedeng maging garden. Sabi ng Lord, huwag ka mag-focus sa temporary. It can be lost. It can be stolen from you. But when you focus on eternal things, nandun ang pangako ng Panginoon. And I remember Jesus Christ in John chapter 6, they have a problem. They had the problem. Nasa wilderness sila, nagtuturo si Jesus Christ mula umaga hanggang hapon. Nagutom ang tao. When they started to get hungry, ang sabi ng mga disciples, pauwi na po natin sila, Lord. Wala tayong ipapakain dyan sa 15,000 na tao na yan. Ano ang sabi ni Jesus Christ? Huwag nyo silang pauwiin. Pakainin nyo sila, ha? Lord, paano namin sila papakainin? Nakakita sila ng bata na merong baon na 5 tinapay at 2 ligo sardines. Kinuha nila, in essence, nilagay sa kamay ni Jesus, tinaas, ipinagpasalamat, minultiply ng ating Panginoon. And they were able to feed 15,000 people. But you know what the real miracle is? Not just that. What happened after that? Because what happened after that is that dahil gumawa si Jesus ng malaking milagro, gusto nilang gawing hari si Jesus right there and then. But Jesus withdrew Himself. It's not yet time. Winidrew ni Jesus ang kanyang sarili. Sumakay sila ng bangka kasama ang mga disciples, kasama yung 12 basket na sobra doon sa miracle. Pagdating nila doon sa Sea of Galilee, naka-encounter sila ng bagyo. To cut the long story short, nakatawid sila sa bagong island. Bagong season.